Ako doon sa mga kaibigan ko kasi, sabi ko pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Opo. E tingnan mo yung mga ibang tao dyan. Oh, nakatira na nga sa barong-barong, nakatira na ng kung saan, naka-signature na damit, naka-signature na bag, eh may aso pang maliit. Mag-aaway na kami nun. Ganun po. Ay, hindi ako Kahit papayag. sa mga anak ninyo. Tinutukoy ko to especially sa mga anak ko. Opo. I do not allow them to be going around na magyabang ng kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarelo ako, kaya naka-stainless akong relo. Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ako relo. Tsaka nagbihis pa ako, dapat round neck t-shirt nga lang ang suot ko eh. Pero ito pong binanggit sa mga, tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit pa sila. Of course. Hindi siya madali no? Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Eh, yung anak ko bunso, si Jacob, kagagraduate ng college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, sa planta. Sabi ko, diyan ka magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas ng McDo o kung ano-ano ha. Dahil you are going to as if show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun din ang susuotin mo. Ganun ang suot ni Loco ngayon to. Opo. Ano po yung kwento niya tungkol siya? Na happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun ko pinalaki. Yung anak kong panganay si Paul, nung siya ay elementary, pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. Every summer, nandun siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Di nasanay siya. Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Ang tawag niya sa mga tubero at electrician, kuya. Ay, lumaki na maayos. Hindi ko po problemahin yun. Pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, baka makipagsunto ka sa security guard sa kalye yun. Pero pag pinalaki mo ng simpleng tao, ay, pare, hahaba na buhay nun. Ibig sabihin nun, lumaki yun ng simpleng tao. At kailangan yung kumain kung ano yung kinakain ng mga tao. Ano po pakiramdam nyo na yung mga anak ninyo ganun makitungo sa kapwa? Hindi sila lalaki ng ganun. Kailangan tayo magsabi sa kanila, ganun lang kayo. So mula pa sa pagkabata, mabuti maunawaan to, lalo na ng mga bagong magulang pa lang. Ano po? Na habang maliliit pa yung mga anak, imulat na dun sa ganung klase ng mindset. At huwag nyo bibigyan ng malaking baon. Huwag nyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Huwag yung pupunta sa eskwela at kung ano-ano binibili. Pinalaki ko sila na meron silang laging baon papuntang eskwela. Yun ang kakainin nila. At wala silang bibiling kung ano-anong kalokohan na borloloy. Para mas matuto. Otherwise, pare, later on, hindi mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. So, at matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po, no? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver or mekaniko, kuya. That's how I brought them up. Ang sarap sa pakiramdam nun bilang magulang, ano? Anthony, yung mga mekaniko ko, kasama ko yun, 40 years, 45 years. Yung driver ko, si Eddie Mariano, pwede mo pa-check yun. 40 plus years sa akin yun. Para tumagal sa inyo ng ganong katagal ang isang tao, ibig sabihin. Marunong tayo makisama nung isang araw nga nagpaalam sa akin, masama daw tiyan. Sabi niya, boss, samahan tiyan ko parang di ako matunawan. Di ba yung tinitake mo, Nexium? Kinuha ko sa bag ko. Yung Nexium ko, binigay ko sa kanya. Pabinuksan ko, kinuha ko yung tubig ko. Ininom niya. Kako, ito pang natitira Nexium, iuwi mo to, tirahin mo pa ito mamayang gabi. Yung ibang tao, kukunin mo ba yung gamot mo, ibibigay mo sa driver mo. Di ba? Iba parang sabihin, bahala ka sa buhay mo. Pare, hindi lang nila alam, pag galit sa'yo yung driver, baka ibangga ka para ipatayin ka nun. Tama po. Ibig sabihin, sa pakisama natin, sa mga kasama natin, they will love us, they will protect us. Kung bastos ka sa mga kasama mo,
Pare, hindi ka tutulungan ng mga yun. Pero meron po ba kayo na-experience na ginawa nyo na lahat, nakisama kayo? Sabi nga nung iba, yung exaggerated, halos pinakain nyo na sa palad ninyo, pero hindi pa rin maganda ang naging... May mga Ay, ibig ganun ba? sabihin kulang ka pa rin sa pakisama. Ganun po. Bigyan ko kayo example, ha? Ito, ha? Para masyak kayo. 5 beses ako nagka-COVID. 5 po. 5. Tatlo lang yung nabalita. Opo. Nung may vaccine na, yung pang-5 ito. Opo. Yung driver ko, Eddie Mariano, ito, nabuhay pa si Loco. Opo. Lahat na may COVID ako. Sabi ko, bumaba ka. Ako na magmamano may COVID ako. Ayaw niya. Sabi niya, boss, may COVID ka. Di mag-face mask lang tayong dalawa. Ipagmamaneho kita, hindi kita pabayan. Ihati kita sa bahay mo. Opo. Opo. Oh, pakisama yun. Ay, grabe po yun. Opo. Opo. Kung Malalim. iba, pare, iwanan ka na kagad nun. Sabi siguro, mamatay ka na. Di ba? Ganun lahat ang kasama ko sa bahay. Kahit may COVID ako, masama ang katawan ko. Yung katulong ko sa bahay, papasukan na ako nun, dadalhin pa ako ng gamot o kung ano. Ay, yung nurse nga dito sa opisina namimilit pa, gusto ako bantayan sa bahay. Sabi ko, loko ka ba naman? May COVID na ako, dito ka lang. Di ba? Ibig sabihin, pakisama yan. Opo. Matindi po yan. Sobrang lalim na pakikisama. Doon po sa mga nanonood sa atin, na sabi nyo nga, hindi naman pinapangarap, magtrabaho ka lang. Ano po yung maibibigay niyong payo para umunlad sa buhay? Kasi ang napapansin ko sa mga marami, hindi po kakaunti ito, na sabi nga nila, kaya mahirap, ganitong mag-isip. O kaya ganitong mag-isip dahil sa mahirap. Kayo nga po kayo, naranasan nyo yun mula sa mababa hanggang sa lumaki. Ano po ang paraan para umunlad sa buhay, yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka. Mabuhay ka na simple. Huwag kang magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di solve ka na. Araw-araw magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Ngayon kung araw-araw nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. You will have more opportunities. Opo. Ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at mangoonsi ka, hiwasan ka ng mga kadil mo. Totoo po yun. Gaano ka-importante yung loyalty sa inyo? Very important yun. Hindi na baling hindi sila masyado matalino, o hindi sila masyado magaling, o hindi sila masyado masipag. Importante, etong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Kayo po ba ay meron pang mga gustong gawin sa buhay nyo na hindi nyo pa nagagawa? Meron, marami pa. Gusto kong, ang dream ko, matapos ko gawin yung mga karsada, Manila to Lawag, Manila to Matnok, Sorsogon. Opo. Sana maduktungan ko pa yan ng bridge from Matnok to Samar. Allen Leyte. Allen Northern Samar pa. Sana makatayo ako ng mas marami pang infrastructure. Kamukha ng airport. Matapos ko yan. Sana maging very successful yan. At ma-decongest yung Metro Manila because of that. Sana makapag-create ng mas maraming trabaho yung Bulacan Airport. Sana yung Central Luzon lalong umasenso dahil nandun na yung airport ngayon sa Bulacan. Sana ma-solve natin lahat ng baha sa Bulacan at Pampanga. Sana makapagtayo tayo ng mas maraming poultry farm para sa ganun maging self-sufficient tayo sa food security. Sana makatulong tayong makaproduce na mas maraming pagkain para yung mga kababayan natin can easily afford ng mga pagkain kailangan nila. Napakarami pa noon. Parang pangarap po ng isang presidente yan. Presidente lang ng gas station to.